Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Tyrese Haliburton nga isa sa mga top young stars sa buong NBA ngayon. Matapos ng in-season tournament ay siya ngayon ang kinoconsider na best point guard sa buong Eastern Conference at may edad pa lamang siya na 23 years old. Sa draft class nila ay malakas nga ang kaso niya bilang ang best player kahit na bumagsak siya sa number 12 pick ng Sacramento Kings noon. Isang team na may pagkakataon sanang makakuha sa kanya ay ang Golden State Warriors. Hawak nga nilang number 2 pick sa draft na yon. Available pa nga sila Melo Ball, Tyrese Maxey at Tyrese Haliburton at pati na din si Desmond Bane. Ngunit ang pinili nga nila ay si James Wiseman na eventually ay trinade lang din naman nila para kay Gary Payton II na noon pa man ay nasa Warriors na on a two-way contract. Si Tyrese Haliburton nga ay nagtatala ngayong season ng 26.9 points, 4.2 rebounds, and league best 12.1 assists per game on 52.5% shooting sa field and 44.1% shooting naman sa 3 points. Habang si James Wiseman naman ay palaging DNP at bibihira ng mabigyan ng minuto sa Detroit Pistons na may 19 straight losses na. Nagmumukhang G-League team na nga ang Pistons ngayon, subalit hindi pa din mabigyan ng minuto ang former number 2 pick. Ang dating GM ng Warriors na ngayon ay analyst na si Bob Myers ay inamin na nagkamali sila at hindi nila kinuha si Tyrese Haliburton. Ang ganda nga daw ng pinakita nito sa workout. It was a mistake nga daw na pagpili kay Wiseman. Well, obviously nagmumukhang bust na nga si Wiseman ngayon, habang si Haliburton naman ay inaasahan na magiging starting point guard sa East at isang MVP candidate. Nagkamali talaga ang Warriors dito. Just imagine kung si Haliburton nga ang point guard ng Warriors habang si Steph at Clay ay malayang dumadaan sa mga screen. Sa mga hindi nakakaalam ay 6'5" din nga si Haliburton, kaya naman kaya niyang depensahan ng mga 2 guards. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay nagkamali ang Warriors at ang iba pang team sa pagpasap kay Haliburton? Habang si Bradley Beal naman ay babalik na nga kontra sa Golden State Warriors sa Wednesday Philippine time matapos ang isang buwan na pahinga dahil sa back injury. Susubukan niya ang tulungan ng Phoenix Suns matapos sa matalo ito ng 4 na beses sa kanilang huling 5 laro. Ito na din ang first game mga kaibigan kung saan maglalaro sa isang regular season game na magkakasama sila Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang naganap naman kanina ang much-anticipated USC debut ng eldest son ni LeBron James sa si LeBron James Jr. o mas kilala bilang Bronny. Present nga ang kanyang 4-time MVP na tatay at ang kanyang lola. Si Bronny ay nagtala ng 4 points, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals and 1 block on 33% shooting sa field. Under minutes restriction pa rin nga siya matapos ang cardiac arrest. 17 minutes lamang nilaro niya. Kung pagbabasehan natin ang kanyang performance, madami siyang ginagawa na hindi nakikita sa stats. Kinda reminds me of Jrue Holiday. Mala Jrue Holiday nga ang kanyang style of play. Full pack din nga ang arena kung saan ang pinakamahal na ticket ay umabot sa presyo na $56,393. That is more than 3 million pesos. In comparison nga ang pinakamahal na ticket sa NBA All-Star Game ay nasa $11,000 lang. So sobrang mas mahal nga yan mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?